So, kapag paniwala, ang daming USB, so we have all the documents, we have... Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa ifinail ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Alam mo, si Saldi, personal friend ko, at sinabi niya talaga yung mga sinasabi niya tungkol kay Marcos. No? In fact, he told me na baka tanggalin na siya sa Appropriations Committee dahil hindi siya nakadeliver sa amount na napagkalaki na hinihingi nila Marcos Jr. at pamilya niya. So, in other words, mga kababayan, Saldi ko, sinasabi nila, hearsay lang yan kasi wala naman siyang under oath doon sa kanyang Hindi po totoo yan, may jurisprudence na po tayo na yung galing sa Facebook is admissible in evidence. Pangalawa, kasama siya sa isang conspiracy. The conspiracy to commit crimes of plunder. So, kapag paniwala, ang sinasabi ni Saldi ko. So, yun po, kaya dito sa complaint namin, in-emphasize namin yung mga ebidensya against Marcos sa mga diniliver na pera. Pero hanggang ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee, kaya nga po nag-file kami ng impeachment. Dahil ang tingin namin si Lacson, masyadong pabor sa kanila. Hindi niya pinatawag si Bersamin, hindi niya pinatawag si Amina. Tingnan mo si Amina, katuwang pa ni Mike, defensor sa kasal. Dapat yun isasalang yun. Kasi sinasabi ni Saldi ko, nung nagpa-insert si Marcos ng 100 billion pesos, tumawag sa kanya si Amina, pangadaman. Tapos, i-clear niya na, o kung gusto mo i-clear, si Adrian Bersamin. Pero, hindi ito tinawag ni Lacson. So, kaya, our only recourse is this impeachment para isigaw namin sa taong bayan na ito po yung katotohanan. Dito, formal na namin hinain dito sa Kongreso. I'd like to formally announce also, kasi dito po, nandito na sa articles namin, pero Saldi ko mentioned 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailan lang sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Saldi ko, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa ifinail ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. So, salamat po. Ngayon, dadalhin ko naman yung topic on the economic sabotage. So, yung graft and corruption, tapos na po tayo. Economic sabotage, doon po sa sugar and energy to be discussed by Congressman Jing Paras. Graft and corruption, hindi itong graft and corruption ni Marcos. Ito mismo. It was here in Congress, si Undersecretary Pangiliban was caught saying that it was Marcos who ordered the importation of 440,000 tons of sugar without a sugar order. Sabi niya, let's do it ourselves. Inamin po ito ni Pangiliban. Kung tinanong siya ni Risa, dinidiktik siya ni Risa Ontiveros, ni Pimentel, at ni Tolentino. Nandito po ang conversation nila. Ito po, ang exchanges nila. Sabi ni Pangiliban, ang sabi ni Presidente, let's do it ourselves. Anong ibig sabihin ng let's do it ourselves? Sila. Walang
sinusunod na regulasyon. Ang regulasyon kasi, bago ka makapag-import, you have a sugar order. Oh. Ito, there was no bidding. Hindi, ang matindi nito, umili lang siya ng 3 sa 30 o 40. Pinili niya yung 3, All Asian Counter Trade, si Iscalel, kaibigan niya yan, yung Sokdem Philippines na kinwestiyon ni Rizal na walang pera, at itong Edison Lee, marketing. Bakit pipiliin mo lang yung 3 when there are more qualified? Nakipag-meeting pa si Marcos, mayroon tayong picture na nag-meeting si Marcos with his only 3 traders in Malacanang. So, this is graft and corruption, mga kababayan, giving undue advantage, unwarranted benefits to these 3 traders over others who are more qualified. Pinili niya without the benefit of the bidding, at the same time, walang sugar order. Tapos, pag dumating na yung karga dito, saka na lang nila nilalakad yung sugar order after the fact. So he has already committed the crime of graft and corruption. And also betrayal of public trust because he has reneged on his duty under his oath of office. That he will execute the laws. Hindi niya in-execute kasi siya mismo ang gumawa ng violation of law. Ito naman, to favor his campaign crony, nung binili ni Rason yung share, una-una binenta yung, alam niyo itong Malampaya, ang laking pera na kinikita ng gobyerno, maski 5% lang ang share natin. Kasi 45% is owned by Chevron, 45% is owned by Shell. I should know this because naging chairman ako dyan sa kumpanya niyan, yung PNOCEC. So, maki-expire yung service contract 38 ng 2024. Dapat sana, para kumita ang gobyerno, niribid yun. Lahanap ng bagong bidder para mapasok ang pera. Ang ginawa nila, binigay kay Rason yung share. Binigay kay Odena yung Chevron. Pero ngayon, si Rason na lahat ang may-ari. Pero ang masama, ang masakla, walang bidding, wala lahat, in-extend for another 15 years, mga kababayan, yung kontrata unilaterally by Marcos. Can you imagine? So, that is giving an unwarranted benefits to Rason, yung kanyang pride company. So, this is graft and corruption in the real sense. Kasi wala namang sinasabi ng karamihan that could have benefited the people kung ang gobyerno na mismo ang nag-take over. Kasi pag expired ng 2024, mayroon tayong right of first refusal over Malampaya. Pero we squander the power of the government at binigay natin sa crony. And that is also cronyism. Lastly, ito po, narinig naman siguro ninyo sa mga media, masyadong hot na hot si Toby Chanco. Sinasabi niya, nag-meeting kami ni Marcos, ni Romandes, ako. I was surprised, bakit nakasama ko, dapat silang dalawa. Sinabi daw ni Marcos, Martin, sobra-sobra na ba yung maraming bahay sa Forbes? Sobra-sobra na ba yung maraming Ferrari at mga airplanes? Sobra na ba ang kain mo ng kabyar? Ito sabi niya, kayo ni Salve, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo. Alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Diyan ko atin. Okay. So, presuming na wala siya natatanggap, pero hindi tayo naniniwala, November 2024 ba niya sinasabi ito? Alam niya na nangurakot si Martin, nangurakot si Sandy. Wala siyang sinasabi.
Wala siyang ginawa. Ikaw, Presidente, you have the duty to report to the NBI, to the Department of Justice, iimbestiga at ipatanggal niya ito. Bakit naghintay pa siya doon sa zona niya? At mahiya kayo. Dapat hindi na siya nagsabi mahiya kasi pinadekwat na sana niya si Martin. Pinadekwat na sana niya si Martin at saka si Sandy. So, that is obstruction of justice. He did not report a crime committed when he knew all along that Martin and Sandy were committing a crime. And this is also a betrayal of public trust. He reneged on his duty under the Constitution, yung kanyang oath of office, that he should execute the laws here. He hide the law. Tapos, recently, nagpa-interview siya. Tinanong siya, Sir, ano na bang sitwasyon kay Martin Romualdez? No, I didn't see any basis against Martin Romualdez. Nagsisinungaling na naman siya. Wala daw binding sa isip. Alam na nga niya. Pinagalitan na nga niya dahil nagnakaw. Tapos kayo sasabihin mo, kasinungalingan. So, that's betrayal of public trust, mga kababayan. Open the floor to questions from our friends in the media. Ikaw may katanungan. Yes, please. Hi. Since hindi ko na-file yesterday, yung Thank you. Si Rana. And then Santos po from Net25. Since hindi po natanggap kahapon yung file na impeachment, ano po yung inyong next move? Are you going to file it on early Monday morning since may 10 days naman po ang speaker to refer it sa plenary at hindi pa naman na-initiate yung first and the second impeachment complaint? If not, kayo po ba ay may iba pang legal moves? Akyat po ba ninyo ito sa Korte Suprema? And yung binabanggit niyo po kanina, Saldico is willing to testify or maging testigo dito sa inyong impeachment complaint? Yes, una sa lahat, after this press conference, uupo kami na mag-uusap kung ano pa yung bagay na gagawin namin. Of course, may mga debates kami on how to address this. But nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General that we will file against a case against the office. In particular, i-discuss namin. As to the legal moves, again, pag-uusapan namin after itong ating press conference. Number two, in the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-Zoom, and we have done that, alam niyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan. Kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan. At syempre, bigyan din ang pagkakataon ng Presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito. Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget in the program allocation. Regarding the Zoom, if you want a recent precedent na nag-Zoom testimony, I know this because I was there as counsel for Cassandra Leong. Noon po may dalawang witnesses, si Rizon Tivero sa Senado. They were allowed to testify via Zoom. Yung isa nasa Thailand, yung isa nasa China. So, wag nilang sabihin hindi pwede kasi ginagawa nila pagka gusto nila. Meron po akong kaming pakiusap. Bantayan po natin itong filing na ito dahil pansinin ninyo, yung kauna-unahang verified impeachment complaint na na-file, walang attachment. Ilang pages ba? 15 or 4? 4 pages. 4 pages, talagang final lang. Ang intention noon is para makapag-bar ng 1 year. Nauna yun. Yung second verified impeachment complaint, may mga attachments. That's good.
Pero nakita nila kung gaano karami yung aming attachments, pati yung akala ko mani yung sinatas. Ang daming USB. So we have all the documents, we have evidence, and I am sure, almost sure, gagawa sila ng paraan to defeat our complaint. Ang gagawin nila sa Monday is bibilisan nila kasi nasa office na ng ano ng speaker yung first. Nasa unahan na. No, but I'm saying this para ma-preempt. No, really. Nasa office na ng speaker. See? So, nauna na sila. Anong gagawin nila? Ika-calendar na nila doon sa order of business. So, nauna na sa calendar. Yun sa amin yahabol pa lamang. Pag yun na i-refer sa Committee on Justice, there you are. It is initiated. Alright? Ano ba yung ibig sabihin ng initiated? Kasi one impeachment complaint, initiated lamang. Initiation means the act of filing followed by an action. And the action is, the action referred to here is the referral to the Committee on Justice. Alright? In fairness, kung gusto nila talagang bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na managot, na liwanagin sa taong bayan na siya ay walang kasalanan, dapat bigyan nila ng pagkakataon ang aming impeachment complaint. It should not be shut down.